lesson natin. Sa Excel. Okay? Then, magbibigay ako sa inyo ng take-home exam. Then, by next Friday, PowerPoint na tayo. Okay. So, after ng PowerPoint, ang pinaka-last day ninyo ay exam at nandun na lahat ng tatlo. So, I advise you, i-review nyo yung lessons natin sa Word, sa Excel, plus yung sa PowerPoint. Sa PowerPoint, may excite kayo sa mga... Yes, sir. So, sa ako muna yung ipaliwanag sa Friday. So, Excel, okay, so ito yung Excel. And same sa Word, yung mga fonts, share na natin yung mga gamit dito, di ba? Alignment, ito. So, naalala niyo yung pag nilakihan mo ito, ano muna? So, sa resizing tayo. Ito yung columns. Pag magre-resize ako, yung B, lalakihan ko, so click and drag lang. Yung dito naman, click and drag lang din. Okay? Pwedeng sabay, halimbawa si D, E, at saka F, sabay kong i-resize. So, iselect ko sila, then isa lang dyan. Pwedeng dito ako mag-resize, pwedeng dito. Pag-resize ko kay D, then yung E at saka F, sumabay na rin sa pag-resize. Ganon din po yung pag-resize dito. Okay? So, 3, 4, 5. Then, iselect mo lang. Let's say, nasa mga 30. So, yan. Okay? So, halimbawa, medyo hindi ka sanay sa mouse, hindi mo matamaan yung lumalagpas siya ng 32. Pag ganyan naman, 27, hindi mo talaga makuha yung 30. So, sa anong paraan? Right click, then row high. Then, dito mo na ilalagay yung 30. Then, okay. Yan na po yung saktong 30. Pag click mo yan, 30 na yan. Kahit hindi ko i-move, click lang, 30. Ganun din po dito. For example, katulad nito, hindi mo makuha-kuha, mahuli-huli si 20. So, lagi may sobra. Pag ganyan ulit, sobra ulit. So, right click. Okay, hindi ka dito mag-right click ka. Tingnan sa likod. Okay, pwede dito, pwede dito, pwede dito. Okay? So, yung width naman niya. So, saka mo ilalagay yung 20, then, okay. Diba? So, kung nag-type ako dito, let's say, halimbawa, ang tinet ko dito ay Word. Okay? So, by default, nasa baba siya. So, kung iakyat natin, for example, ilalagay ko dito. Kasi merong 4 na corners yan. Okay? Meron siyang 4 na alignment. Sorry. Oh, 9 pala. Sorry, 9. Mula dito, kung iakyat ko, pero nasa left pa rin siya, so nasa gitna, ilagay ko pa sa pinaka-topmost corner, yan siya. Diba? Pakanan naman. Okay. So, kung pakanan, gitna, sa pinaka-gilid. Tapos, bababa, then baba. So, kung dito sa sentro, so isi-center mo muna, saka mo naman din in-middle. Okay? Then, ito naman yung ating orientation. So, pwede siyang naka-incline yung ano natin. Pwede naka-ganito. Pwede naka-ganyan. Okay? And meron pa tayong additional dito. So, may additional tayo na pwedeng iba't ibang angle. Let's say 30 degrees. Ito yung pinaka-normal, di ba? So, let's say 45. 45 by yes, 45. Yan, 45 yan. Weird. Okay? Meron din po ang halimbawa dito sa tatlong cells na to. Okay, so lagyan ko yan. Yan tatlong cell na yan. Nagsulat ka halimbawa ng isang text dito. Pero gusto mo siyang ilagay sa gitna. So, pwedeng nagsulat ka ng word dito. So, kung ilalagay mo sa gitna, pwedeng merge and center. Okay? So, gusto mo ilagay sa medyo gitna pa. Pwede rin kung ayaw mo mag-merge. Okay? Naglagay ako dito ng word. Ayaw mong i-merge. Pero isi-center mo siya sa loob ng tatlong cells na to. Meron tayong alignment, di ba? Yung
center across selection. Ang selection natin is tatlong cells. Pag kinlik ko po ito, then okay, naka-center siya. Pero wala siya dito sa gitna, ha? And walang laman. Andito siya. Yung word. Okay? Naka-center lang siya dito. Diba? So, yun yung ano. Kaya kung gusto mong ilisin yung boss mo, then, i-center mo siya, tapos, i-wrong spelling mo, yung pangalan niya, is na Muhammad halimbawa, double M-A-R, gawin mo E-R. Diba? Tapos may inis siya, ba't hindi ko ma-edit to? Nasaan na ba to? Pala nung dito nang pala siya. So yan po yung ano. Anong pagkakaiba ng merge and center at saka yung center across? Kapag mayroon kang data na katulad po nito, so halimbawa maglalagay ka ng filter. Okay? Pag nag-merge ka dito, hindi mo siya ma-filter. Ang saklaw ng filter, mag-stop siya hanggang dito. Yung merge dito, puputol. So ito, retain to. So halimbawa, katulad po nito. Merge. So pag nag-merge ka, maapektuhan po yung iba. So halimbawa, si Apple lang ang gusto ko. Wait, kinuha pa rin niya. Anyway, may mga ibang merge na pag nag-merge ako, hindi niya isasama itong dito. I guess sa numbers siguro, sa text ko niya. Pero sa numbers, hindi niya isasama yung dito. O kaya halimbawa katulad nito, so tayo natin ha. Meron tayong let's say kung 2 dito. Okay, kumuha pa rin niya. Bakit itong sa Excel ko? So anyway, yun ang ingatan natin. Meron ako na-encounter, tingnan ko muna kung bakit ngayon ay pwede na. Meron ako na-encounter na naka-merge, hindi niya sinasama yung merge. Pangalawa, pag naka-merge, pag meron kang katulad nitong ginawa natin na VLOOKUP at may merge dito, mag-error po yan. So kung nag-insert ka dito ng text at ibang category naman to, hindi na sila fruits, vegetables halimbawa, pero dun ito, magka-mix dito yung listahan natin ng fruits and vegetables. Nag-insert ako dito halimbawa ng title na vegetable. Then minerge ko dito. Maapektuhan yung formula natin sa VLOOKUP. Maaaring hindi niya isasama yung after ng merge natin. So kung meron kang calculation na gagamitan mo ng mga formula doon sa table array mo, kung saan ka kukuha ng mga values, maghahanap ng values, iwasan mong gumamit ng merge. Okay? Para hindi maapektuhan. Next. Dito naman sa numbers, napaka-importante po nito yung sa number. Kasi katulad po ng format natin dito. So kung yung pag-format natin dyan, analin ko yung ano, yung pag-format natin dito, naka-format siya as accounting. So, bago tayo maglagay ng anumang values, kailangan alam natin ano ba mga ilalagay natin dito. Yan ba ay date? So kung date, halimbawa, let's say dito, maglalagay ako ng date. Okay? So let's say ito yung date. So, ang ilalagay ko dyan is May 2, 2024. Okay? So yan yung default, format niya. Pero pwede mo siyang iset ng ibang format ng date. So, dyan sa number, meron tayong date dito. Okay? Format. So, pwede kang mamili kung kompleto bang ganyan. Pwede kang mauna muna yung year, then month, then date. At meron pang iba dito. So, pag ganito, pansinin niyo, same pa rin siya kasi wala nang bago, yung pa rin ang niya. Pero pagka iniba mo na, ibang date na halimbawa, katulad po nito, itong ganito, so pwede mong ilagay dyan. Merong isang panghuli na lang na hindi natin pala na ipaliwanag yung sa
custom. Okay, may custom tayo at may special. Ang special kasi yung sa number. So, katulad po ng number na maglalagay ko ng 055-862-7235. Okay, yan yung number ko. Pag numbers ang nilalagay natin, automatic, yung unang value na 0, tatanggalin niya. Pero kung nag-set ka dyan, na alam mong number, itong column na to, puro number ang nilalagay natin, so isalip ko lahat, then number. So sa special, doon niyo po makikita yung phone number. Pag okay, yan po ang gagawin niya. So kung naglagay ako ng 055-123, sorry, 055-123-4567. I-arrange niyo po yan na ganyan. Pero tinanggal niya 0. Tinanggal niya yung 0. Kasi yung 0, hindi na yung kasama sa kanila. Ngayon, meron din pong ibang special format ng number. Itong special. Yan. Kasi, merong number yung, for example, mapapansin niyo yung, let's say, 1, 2, 3, 4. Pero gusto mo, kasi umabot siya ng 1,000 series. Lalo na sa mga ticket numbers, di ba? Ang ticket number 1, makikita mo 0001, 4 digit. Paano ko siya gagawin 4 digit to? Hanggang 1,000. So doon pa rin po sa number, okay? Then, custom, maglalagay ka dyan ng format niya. So may mga iba't ibang format na nakalagay dito. Pwede ka maglagay ng format 1, 2, 3, 4. Kung hindi ako nagkakamali. Then, okay. Yan. Diba? So, pag hinila ko yan, O 0 na. so lagi may 0 yan, hanggang makarating yan ng 1,000. Diba? So, meron pa rin pong ano yan, yung paghila. Okay. So, meron paghila dyan na, saan ba yung shortcut? Hindi na hindi ko memorize. Yung, build down. Nakalimutan ko lang kung saan yung hindi mo, ay wala pala akong internet. So merong field, may shortcut yan, nakalimutan ko lang yung shortcut na gusto kong siya nang bahalang mag-automatic. Nandito yung banda sa data. Pero hindi ko lang siya makita yung buttons na. But anyway, hindi naman natin gagamitin yun. Hanggang 1,000 hilahin mo na. Next. Okay? So, balik tayo dun sa blanco. So, sa pag-resize, alam na natin. Sa pag-insert, halimbawa, meron ako table na 1, then 2, tapos 3. So, ito yung table natin halimbawa. Okay? Lagyan ko ng border para nakikita natin. So, between 1 at saka 2, maglalagay ako dyan ng column katulad ng ginawa natin kanina. So, right-click mo dito, then insert. Kakaroon dyan. Tatanggalin mo siya, then right-click, then delete. Okay? Ganun din po dito. So, between 2 at saka 3, maglalagay ako ng column. So, dito sa 3, insert, right-click, then insert. Then, magkakaroon siya na. Okay? So, halimbawa, 5, random yan. 7, 8, 9, 3. Or wala tayong 4 pala. So, let's say ito kinapi ko. Okay? Copy. Pag-paste, kung ano yung galing dito, yun na rin talaga nandito. Okay? So, sa sorting, i-arrange ko siya. So, nakaselect yan doon tayo sa smallest to largest pagka number. Okay? Smallest to largest na in-arrange na ngayon. Pag yung letters naman, okay? So, gagawin niya, sort, A to Z naman. Kanina, pag ganyan, sort mo yung smallest to largest. Pwede rin opposite. May custom sorting ka rin. Ito naman is A to Z. So, since may mga duplicate dyan, pagsasama-samahin na yan. Okay? So, itong question nyo na to, expand that selection, ibig sabihin, isasama ba niya to? So, kung itong lahat ng A,
Pag expand selection, isasama niya to. So yung katapat na magagalaw dito sa kaliwa. So magbigay ako ng example ng pagkakaiba dito. So kung ito ang susort ko yan ng A to Z. Expand selection, isasama niya to. So itong A at sa 3A, 5A, 8A, masasama yan. Maging ganyan. Okay? So lahat ng katapat ng A, so yung mga katapat ng A na 1, 3, 5, 8, sumama rin yung column na to. Pero kung isusort ko at ito lang ang gusto kong isort, so make sure ang isi-select nyo is lang. Wala na siyang pakialam sa kapartner niya. Then pag-sort natin, hindi niya ginalaw yun nandito. So lahat ng A, then dito naman lahat ng B. Wala na siyang pakialam sa ito. Yun naman yung sorting. Yung sa filter naman, nandito pa rin po yan. Sa filter. Okay? So yung filter na yan is para mag-filter ka ng specific value na nandito. So kung i-filter mo yung lahat ng, let's say ikaw maglagay ng filter ha. Filter. Okay, tanggalin mo itong dalawa. So maglalagay ako ng filter dito. So lahat ng 1, i-filter ko yung lahat ng 1 para mag-appeal. Makita, masort ko lang yun lang, doon na nakafocus yung view natin. So, lahat ng 1, yun po ang gamit ng filter. Lahat ng, let's say, kung mano-mano mo, lahat ng odd numbers, okay? Lahat ng odd numbers. So, kung mayroon ka rin specific na i-filter, let's say, filter numbers in greater than, okay? Ayan na naman isa sa mga greater than na yan. Okay, greater than 5. So, lahat ng greater than 5, filter mo rin. Kaya kailangan talaga ng practice para na-explore niyo yung mga iba-ibang options. Okay? Ngayon, balik tayo naman doon sa conditional formatting. Sa conditional formatting, new rules. So, ito yung lagi natin ginagamit sa basic lang. Okay? Pero dito lang tayo maglalaro. Either cell value, specific text, okay? Containing kung ano yung meron. Beginning with, ending with. So kung maghahanap ka dito ng text beginning with letter A, lahat ng A, so magagamit mo yan. Kung halimbawa sa mga pangalan, lahat ng pangalan na nagsisimula sa A dito, gusto mo siyang i-highlight para alam mo sino-sino yung mga may pangalan A. Yun po natin magagamit din yan. Self-specific text beginning with, let's say, A. Kukulayan mo siya ng dilaw. Okay? Pag okay natin, lahat ng nagsisimula sa A. Yun. Kung may listahan ka ng mga pangalan. So, yan yung mga, kaya explore nyo na i-explore yung mga options. Kahit dito lang kayo mag-focus. Maraming scenarios na pwede nyo gamitin dyan. Okay? So, dyan naman sa conditional formatting. So, pagka halimbawa naman, saan naman tayo? Dumako naman tayo dito sa chart. So, let's say, gagawin ko ito ng chart. So, kung specific lang, hanggang dito lang, hindi ko isasama yung quantities. So, pwede kang, paano ka magsiselect ng dalawang magkahiwalay? Pagka-select mo nung una, yung pangalawa, bago mo i-select, pinutin mo yung control. Okay? Kasi hindi sila magkadugtong, ayaw mo isama yung quantity. Then, saka ngayon gumamit ng, let's say, chart. So, pansinin ninyo, ang source of data ko is yung sa fruits at saka yung price. Hindi ko na sinama yung quantities. So, pwede yun. Okay? So, ano pa ba? Sa pagpili ng format natin. So, sa chart design, marami tayong choices na pwede pagpilihan. Okay? Pwede kang mag-add ng elements kung gusto mo ng chart labels kung nandun sa ano yung value niya.
Okay? Ilalagay nyo dyan. Inside base, outside end, sa taas niya. Okay? Meron din po tayong quick layout. Mamimili ka dito ng mga gusto mong iba't ibang layout. Pwede ka rin mamili rin po ng colors. So may combination of colors na pwede mo pagpilian. Bakit hindi gumagana? Kasi hindi siya applicable dito sa pinili nating template. So pwede kang pumili ng iba. Then hanap ka ng pwede mong ipalit dyan. Applicable na yan dyan. Okay? Malinaw? Ang tahimik naman. Parang hindi na yung Friday. Hindi na yung mga exam eh. Dito muna tayo. Okay? So yan po yung ating chart. Then, naalala nyo yung protection. Ayan, sir. Ayun. So, padlock. Protection. So ngayon, balikan ko yung saan ba yung ginawa nating Protection. nasaan na yun? Palay. Yun. Okay. So halimbawa, by default, lahat ng cells ay nakalock. Tama? Diba? Lahat ng cells ay nakalock. Ngayon, ang gusto natin is yung price lang. Kasi ito may formula yan. So, ang price, nababago-bago yan. Depende yan kay suki natin. Sa atin bumibili ng prutas, for example. So, meaning to say, itong may mga formula at iba, ayaw natin ipagalaw. So, ilalak natin ito na dito lang siya pwedeng magbago ng value at saka doon sa quantities kung ilan yung quantities. So, kulay-kulayan natin ng para madaling ma-identify. So, dito lang siya halimbawa. Okay? The rest, hindi niya pwedeng gagawin. So, unang gagawin natin bago ka maglagay ng protection sa sheet na yan is i-unlock muna natin ito. So, i-select mo muna yan, then right-click, format cells. Papagsabay na natin para isahan na pati ito. Okay? Right-click, format cells. Sa protection, tanggalin natin yung lock. Then, pag okay, meaning to say, yung Yan ang naka-unlock. mga naka-green na yan ay naka-unlock. The rest ay naka-lock. Then, ilalock ko rin po itong binigay sa akin ngayon. Thank you. So, pasensya na kayo. Kami lang na naka-blue daw. Naka-blue pala si Lynn. May naka-blue pa ba dito? Naka-blue na lalaki daw ang sinabi. Okay. So, since meron tayong specific cells na hindi nakalock, so pwede na tayo maglagay ng protection. Lalagay natin ng protection yung mga nakalock. Then, ang pwedeng galawin ng user ay yung hindi nakalock. So, right-click tayo, or ako, then protect sheet. So, meron siyang options dito. So, itong mga to, tanggalin ko muna. Itong mga to, pag chinek mo, yan ang pwede niyang gawin. So, ang gusto lang natin is, ma-select niya yung naka-unlock na cells. Alin yung naka-unlock na cells? Itong sa price, ito nakakulay green, at saka ito. So, yun lang ang gusto. Pag click mo rin to, pwede niyang ma-select. Pero hindi magagalaw. Pero hindi niya magagalaw. Okay. So, dito, select natin yan. Okay? Ngayon, pwede ka maglagay ng password. Pwede rin walang password, pero naka-protect pa rin. Pag-click ko ng okay, pero kailangan naka-save. Save muna natin. So, ngayon, wala siyang ma-click kahit saan dito. Pero, sa green, pwede niya ma-select. So, ito, nag-increase siya ng presyo, yung cherry, naging 5 na. So, pag ganyan ang 5, yung formula dito, since less, ang discounted is less 50 halala, so nagbabago rin dito. And ganun din dito kasi may formula na tayo dito ginawa. So, ganun yan. Pagka meron kang, halimbawa, form na ibibigay, yan na sa Excel. So, papadalhan mo si suki mo. So, tanggalin mo to.
i-save mo. I-save mo na lang, digital na tayo. So, ipakilagay dyan kung ilan yung i-order mo kasi pupunta ako sa asyenda namin. Ikaw na. Lalagay na lang siya ng anak ko. Diba? So, lalagay na lang siya ng mga quantities. Tapos, isa. Tig-isa lang pala ang i-order ni Suki. Pinahirapan mo pa akong pumunta ng farm. So, automatic na siya. Nalalaman niya, okay. Ito pala yung maging ano. May nakalimutan pala tayong total. Total overall. Pinakatotal na babayaran niya. Okay? So, yun lamang po yung sa Excel natin sa basic. Napakasimpleng tingnan, pero kailangan natin ng practice para pag nabigay tayo ng mga activities, magagawa natin. So, any questions dun sa mga previous kung meron kayong naalala, hindi sa number. Okay? Pag text, lang yung tatandaan may quote and quote. Then, comma. Pag hindi siya pasado, so ano dapat? Fail. So, quote and quote, fail. Okay? Ilan ang closing parenthesis natin? Isa. Ay, opening. So, isa rin ang closing parenthesis. Then, enter. Bakit hindi ako gumamit ng dollar sign dyan? Dahil wala naman akong reference. Diba? Wala akong reference. Kasi sinulat ko yung past dyan. Tsaka yung pay. Okay? At saka yung field ng mano-mano. Okay? Ganito na lang, sir. Nililito mo kami. Mas maganda eh. Yan. Okay? So, meron tayong fail na 74. Kung si 95 ay 73 pala, so dapat magiging fail yan. Next naman, narinig ko, conditional formatting. Yung sinong kasunod. So, kung ang conditional formatting natin, hanapin natin yung fail, dapat ay kulay pula. So, kanina, ang font color. So, sabihin natin, cell color naman, yung fill color, ang papalitan natin. So, new rule. Then, ito, ang cell is text tayo. Okay? Containing fill. Okay? Then, ang format natin, sa fill color naman tayo, para may iba naman, kulay pula, para kitang-kita. Okay? Then, okay. So, fill yan. So, kung halimbawa, ito ay pasado na 90, mababago yung remarks niya, magiging past at mawawala yung ano. Kung sa number naman tayo, para parehas silang pula. So, conditional formatting, new rule. Okay, then, ito. So, cell value na tayo kasi number na yung hinahanap natin, di ba? So, dito, ang ilalagay natin, pagbagsak. So, dapat, yung between papalitan natin ng less than. Okay? Less than. So, kung less than, ilalagay mo dito ay 75. Kasi less than. So, less than 75 ang pupulayan niya. Baka malito kayo dyan ha. Meron ding less than or equal to. Okay? So, less than or equal to, dapat dyan 74 na to. Kasi kung 75 yan, isasama niyang bagsak ang 75. So, since ang pinili mo is less than or equal to, so, 74 or less. Yan ang babantayan nyo ha. Pwedeng ito ang gamitin ko, or pwedeng doon lang ako sa less than. So, kung less than lang, so less than 75. Diba? Pero kung less than or equal to, kailangan, less than or equal to, so ang hinahanap mo is less than or equal to 74. Okay? Yun ang pagkakaiba po ng condition na yan. Then, format tayo. Sa fill color, kulayan natin ng pula. And, okay. So, kung ito ay naging 71, dapat kulayan pareho. Okay? Malinaw? So, kung halimbawa, gamitan natin ng reference. Okay?